mga bro, mga nanood ko ng ano ko, unang video na sa recording ko, marami na dapat yung araw. Ngayon po, may nagdala ng customer dito. Napanoodin niya po yung video ko at ano, ang sabi ay nakikita sa kanya at paano lang po talaga ang problema. Kaya nakita yung video ko, nabuhayan daw siya ng loob. Oh my God! Wow! Shout out kay Boss Dennis. Nangyari nito, bossing. Tingnan po ang magagawa ko sa inyong TV. Ito engine, dalawang dalan ng TV. Isang Skyward. Natutuyan. Yung problema niya mga boss ay medyo pinipis yung kanyang display. Ay kasi ako kasi mula nung nag-upload ako ng video bumili sila salamat sa tema dito rin tayo so yun mga boss hindi ko masabi na flickering ang malinaw lang po rito ay meron sa mga trace line na patayo tapos may mga horizontal para medyo malito sa video. So, almost walang magandang logo na lumalabas. So, ayan siya. So, sigurado to. Ano to sa video. Tignan natin kung ano magagawa natin at ano to. Ang problema sa kanyang video. Walang makitang display. Tingnan natin mga bro ang magagawa. Salamat po sa mga nagtiwala. Tayo kay boss pag ating nagawa ito. Wow! Kaya aming bossing yung pagdayo sa aming lugar sa Dasma. So, tingnan natin mga boss. So, yan mga bro. Binuksan ko na at ito na po siya. Wala po laman yan. Ayan. Kaya yung setup ko yan, nakaalam ko lang yan. So yun tayo sa ano, yan ang procedure natin lagi. Voltage reading tayo. Sinaksak natin yung power on na yan. Nag-blink na. Sukatin natin mga bro ng kanyang VGH at VGL. So yun ang mga requirements para mag-display. Diba sabi natin kanina ang keyboard na may problema sa kanyang VGH. So yun ang display. Sabihin mo ito, hindi siya flickering. VGL. Kita ba mga boss? Ayan, VGL. So, ayan ang nakasulat. VGL. So, sukatin natin. Dapat yan, negative 5 to negative 11 volts. So, tignan natin mga boss. Ayan o. So, yan ang problema. Wala. 0.1. No. Positive pa nga eh. Dapat yan negative 5 to 11 volts. So, check natin yung kanyang VGH. Dapat to ay 20 to 30 volts. So, ayan mga boss oh. 0.1 din. No. Yan ang problema. Yan ang problema niya. Ang tanong, ano ang ayan. Ang ating clock signal ay ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sinukatan ko na yan. Normal naman. So, 1.2.
pero may resistance ang kanyang VGL papunta sa ground. So teka ha. So check natin mga bro. Ito lagay natin sa ground. Tapos check natin kung may shortage siya. So ayun mga bro, 1 ohm, naka RX1 lang ho tayo ha. So shorted talaga ang ating VGL. So ito mga bro, medyo tin-troubleshoot ko, hinahanap ko yung linya, hindi ko na naipakita yung linya, kinaskas ko na to. So galing dito mga bro yung shorted sa COF dito yan, dyan. So yun, kinaskas ko na yan, dyan ang galing ang problem. At may sunog doon sa parting dito sa ilalim. So hindi ko naman nakuha ng video kasi iniisip ko baka mabasag ko yung display dahil ultra slim po yan mga bro. Ayan So delikado, at nagpatay rin ako ng electric fan kasi kahit yung hangin niya pumapipe na nagkukos ng pagpapaypay ng ating panel. So for safety precautions ay sinafety ko muna ang ating panel. So naidugtong ko na mga bro yung shorted doon. Tapos dito meron din dito pero maliit lang yung sunog. So dito talaga inapuruhan. So ito yung right. So try nating ikabit mga bro. Ayan. Ito mahalaga to ibalik kasi itong COF or chip on film ay umiinit yan. So itong niya, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang pinaka heatsink nya to. So may design yan mga bro. Yan, itong naka-imbos na pabaliktad na yan, nakadikit yan sa mismong IC. So yan ang mag-absorb ng init para hindi mag-overheat ang ating gate COF or ang ating chip on film. Dumi ng kuko ko. Kasi na mga bro ha. So yan, kabit natin. Yan, naikabit ko na. So saksak natin, lagyan natin ng power. Yan, nag-blink na. So sukatin natin kung may VGL na tayo at VGH. By the way mga bro, nagtahi ako sa bandang Deacon board dahil sa modification natin ng VGH at even, at gumalaw po tayo ng ating shifter. So ito na siya. Yan, buhay na yan mga bro ha. So, tingnan natin yung kanyang VGH kung okay na. Kanina wala. VGL muna tayo. So yun mga bro, meron na. Oh my God! VGL. Wow! Nakasulat sa ilalim VGL. Pinakita ko na kanina. Kanina 0. Ngayon negative 4.9. Almost negative 5. So pasok na sa bracket natin ng VGL. Ngayon, check natin ang ating VGH. VGH, ayun, meron na mga bro. 28.1. Wow! So itong VGH odd even, ito yung LC1, LC2 natin. So
Susukatin natin kung meron na. Dapat nagpa-pulse yan from VGL to VGH. Ito yung VGH odd. So yun. Ayan, nagpa-pulse siya mga bro. So 28. Tapos bababa siya ng -4. So, alternate po yan mga bro pag LC1, LC2. Dito nakalagay ay VGH odd at VGH even. So, ito po siya. Ito ang VGH even, VGH odd. Kanina wala tayong masukat dyan. Ito yung tinahi natin. Ayan o. Medyo ano pa nga eh. Ayan halata. Kinaskas ko yung board. So, nagtahi ako dyan. May mga binago ako. Papunta roon sa ilalim. Papunta dyan. Tingnan natin yung VGH even. Ayun, meron na. Yan yung LC2. So, alternating din yan. From -4.9 to positive 28.1 volts. Tignan natin nga mga bro. May display na. Tignan natin kung nakachamba tayo ng gawa. Baba muna natin ng ano. Silip na tayo. Ayan no. Oh. Kita nyo may raster mga bro. Natin mga bro. Gawa natin ng stand para maglagay tayo ng ano. Mga bro ha. Ayun o. Okay na siya. Ayun magpalit ng panel. Ayan pa rin yung tumingin. Yes. Bonus ng pagpasahan. Mga bro, okay na. Yun. Ito, may binabas ito ng ano. Ito talaga siya mga bro. Parang ano. Sayang ng galing ng sir. Boss, galing ng Laguna. Ayun pa pala. Masaya lang mga bro. Okay na to.